Okay, big man, rolling tayo. 5, 4, 3, 2, 1. Tayo ng tissue para sa nag-iiyakan. Mga sasaw sa issue kahit di pinangalanan. Kayo ba nasa litrato? Bobo, di ba hindi? Kung mag-iyakan kayo, para kayo hamones na kinakante. Paghihila na pala pababa pag namuri ka sa caption. Nung sinana nagsalita, ang sabi mo gawing expression. Mga putang ininyo, mga big rider kayong lahat. Iba-iba lang ang kulay mo, pero parang pareho ng pala. Puta, wala daw lahat pababa. Isipin mo ba? Hinahin ko kaya pataas, pero tangina ko big deal. At kayo no cover acting, sorry wala tayo kapadyan. Tayo mag-show yamin, tignan taling body guard dyan. Matututo na yan lumino, sa likod kaliwat sa... Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-big man. Hello po sa inyo lahat, no? Mga ka-airsoft. First of all, no, panoorin nyo itong vlog na to nang hindi nakatayo yung cellphone nyo, no? Mas maganda panoorin nyo siya. Anong tawag doon? Naka-zoom in. Naka-zoom in. Naka-zoom in daw, no? Naka-landscape. Pahiga yung cellphone nyo, no? Halimbawa, ito yung cellphone nyo, huwag nyo siyang panoorin ng patayo, no? Mas maganda, pahiga, no? Para kita nyo yung i-demo yung test-fire natin, mga ka-airsoft, no? Okay, mga ka-airsoft, ngayon today is a special vlog kasi the Lord of all pistol is back, no? Kung gusto nyo ng pinakamalaki, kung gusto nyo ng pinakamabigat, kung gusto nyo ng pinakamalakas, huwag na kayo mag-alinlangan pa. The Lord of all pistol is back, the Desert Eagle. Okay? Yan ang i-demo test fire natin. Unit ng ating bossing na Marlon Gamboa, tama? Marlon Gamboa of Kidapawan City. Ano? Okay, then another unit na i-demo test fire natin, the HK416 na rifle kay Sir Nestor Santos of Cagayan de Oro. Plus another unit na naman, no? Senya Monet, babae, no? Ayun si Mike. Senya Monet Abao of Cagayan de Oro, aba? Mga taga CDO, no? Humahataw, no? Okay, mga ka-airsoft, no? As I was saying kanina, kung gusto niyo ng pinakamalakas, pinakamatindi, pinakamabigat, nandito na. Nagbabalik, no? Matagal na wala to, ang Desert Eagle. Ilang buwan din na wala to. Ngayon, nagbabalik ang Desert Eagle. Yun. The Black Edition. Okay, no? Iba-ibang color yan. Meron din naman tayong silver. Meron rin tayong Deadpool Edition. But this is the Black Edition. Makikita nyo, ang laki-laki niya, no? Jumbo Botchog. Siya yung pinakamalakas, no? Sa mundo ng airsoft. Sa bagay, hindi ka tatawaging Lord of all pistol kung hindi mo hawak yung title ng pinaka, di ba? Lahat ng pinaka nasa kanya, pinakamalaki, pinakamabigat, pinakamalakas, pinakamatikas, pinakanakakatakot na pistol, no? Na pwede mong makamit sa mundo ng airsoft, the Desert Eagle. Ayan. Para lang meron kayong idea kung gaano ba kalaki, no, si Desert Eagle, kung gaano siya kabotsyog, no. Ilalabas ko rito ang isang 1911 Kimber. Sandali, Hindi, wag na. Maglalabas na lang ako ng 1911 na pistol. Okay. This is a 1911 na pistol. Tingnan nyo, laki na rin di ba? Kung tutuusin, no, ayan, standard size, no. Ngayon, ang pinakahalimaw sa lahat, the Desert Eagle. Tignan nyo ang comparison, tignan nyo ang pagkakaiba, kung sino mas malaki. Siya yung paki-on ngayon, Kidlat? Naka-on na pa. Naka-on ba yan? Okay. Hindi ko lang makita, no? Okay, no? Ayan, tignan nyo kung gano'n siya kalaki. Okay, yan. Yan, ganyan, no? Okay. Yan, ganyan siya kalaki, ganyan siya kataba, oh. Nanliliit, no? Yung 5.1, no? Thank you sa nagsesend ng heart. Maraming salamat, mga ka-airsoft. Ngayon, good afternoon, Sir Alan Villaris.
Hello, Sir Bigman, sabi, Chinese character, I don't know, hindi ko maintindihan. Ang pagbabalik ng Lord of all Pistol, yes. Opo, tama po kayo. Boss, magkano yung G17, G4? Sir, basa po tayo, no, before tayo ma-block. Okay. Ngayon, yan. Excited ako no? Gusto ko ipakita sa inyo yung lakas nito, no? Pero, meron muna tayong siyempre mga sasagutin na bahagya lang naman, no? Para mas maging maayos ang inyong paglalaro ng airsoft, no? I-shout out mo ba si Aaron? Huwag na. Pero alam niya naman na ata na rin. Hindi, shoutout ka. Sir Aaron of Calamba, Laguna, na-receive ko na yung parcel, na-receive ko na yung package, iaayos na lang natin, okay? Ngayon, okay, answer muna tayo ng ating mga frequently asked question, okay? Big man, number one question, galing kay Sir Edward Asuncion of Toledo City, Cebu. Big man, lagi ko nang sinatanong to, no? Ano ba yung number one na sisira sa pistol? Ano yung pinaka-prone sa pagkasira? Kasi taga rito ako sa province, Toledo. Just in case na bibili ako, hindi ko alam ang gagawin. Okay. Ganito, no? Mga ka-airsoft, no? Regarding sa pag-albaw, bumili kayo ng airsoft sa amin. Huwag kayo matakot, no? Kung hindi nyo alam gagawin nyo. Kasi i-guide namin kayo step by step, no? Okay, to answer the question of our ka-airsoft, ano raw ba yung number one na laging madalas, yung pinakaunang nasisira pagdating sa pistol? Number one palagi na nagkakaproblema ang ating mga ka-airsoft pagdating sa magazine. Okay? Kasi minsan talaga sa hindi maiiwasang pagkakataon, nalalaglag natin ang magazine. Diba? Pag nalaglag ang magazine, ang tendency, pwedeng ma-misalign yung mga o-ring. Pag na-misalign yung mga o-ring, syempre magkakaroon ng leak. Yun ang number one na nasisira. Pero huwag kayong kabahan doon kasi lagi ko ang sinasabi, di ba? Yung pagkakaroon ng leak, minor lang yun, very minor lang yun. Kung yung leak ang magiging dahilan para hindi ka magka-airsoft, bumili ng airsoft or matakot ka mag-airsoft, napakababaw nun, no? Ang laki ng pwedeng mawala sa iyo, sa buhay mo, sa pagkatao mo, kung pagbabasihan mo lang is yung leak. Yan, okay, no? Okay. Si Sir Carl Venture G. Tagala. Hi, sir. Okay po ba sa game ang GBB na rifle? Okay sa game ang GBB na rifle pag lahat kayo naka-GBB, no? Pero pag ikaw lang ang naka-GBB, talon-talo ka, bubulihin ka. Bakit? Ang GBB kasi, ang bala is 30 rounds lang, no? Yung magazine ng GBB, for example ito, 30 rounds lang to, okay? While the magazine of a electric 300 rounds compared sa 30 rounds, okay? Just imagine, you need to have 10 of this magazine para mapantayan mo yung 1 magazine ng AEG. Yan, okay, no? Yan, ulitin ko. You need to have 10 of this magazine para mapantayan mo yung 1 magazine of GBB. Another downside, pag pumutok ang GBBR, alam na agad kung nasan ka kasi kakaiba yung tunog mo. Naiiba ka dun sa lahat, di ba? Iba yung naririnig nila, alam nila, kaya nilang i-trace, uy, nandun 3 o'clock, uy, nandun 2 o'clock, nandun 1 o'clock, nandun 12 o'clock, no? Yan, alam nila agad ang location mo. Yari ka na, di ba? Pangatlo, ang GBBR gas blowback rifle is fix ang FPS niya, okay? Ang FPS niya normally 380 to 400 FPS only. What if yung isang game site ang ginagamit nila is 420 FPS, 430 up to 450 FPS? Talon-talo ka na kagad. Sinasaktan mo sila ng 400 FPS only. Pero ikaw, binabalikan ka nila ng 450 FPS.
Just imagine, di ba? Kasi bakit fix ang FPS? Kasi nakasalalay ang lakas ng isang GBBR sa gas, kung anong gas ang ginagamit mo. Ngayon, ang GBBR ba i-upgrade mo? Pwede naman, pero madugo ang upgrade ng GBBR. Pangalawa, ang availability ng mga parts is medyo mahirap. Mahirap talaga. Compare mo sa AEG na laging available sa mga shop. Mostly available, di ba? Yun. Sa GBBR, saka hanap ng nozzle ng isang GBBR. Just in case na masira siya, di ba? Baka yung bibilhan nyo na pinambabato nyo, na bibilhan nyo, wala mang ma-provide sa inyo. Di ba? Kunwari, sinasabi nila, lifetime service warranty sila, pero hindi nila mapangatawanan yung pagiging lifetime service warranty. Okay? Yan. Hindi ko na sasabihin kung saan yung shop na yan dahil ayaw naman natin manira no, ng ibang tao. Pero, yun nga, pilit nila tayong ginagaya sa big man. Sinasabi nila, lifetime din sila. Pero, pambudol lang nila yon, pang-scam nila yon. Pero, hindi talaga nila mapangatawanan yung lifetime service warranty na sinasabi nila. Okay? Yan lang. Tapos, pangalawang tanong, no? May nagtanong pa. Meron ba? Meron pa ba? Si Sir Khalid. Sir, pwede ba sa 14 kg yan? Wait lang. Sir Jar, Danny Trabs, mag-PM po kayo. Sa mga nagsasabi po ng pabulong sa Desert Eagle, mag-PM po kayo. Wala pong bulong-bulong dito, ha? Hindi po to ukay-ukay. Hindi po to sapatos, hindi po to pabango, hindi po kung ano-ano to, no? Yung inilalive natin is replica ng tunay, okay? Kailangan mautak ka, hindi ka tatanga-tanga, hindi ka bobo-bobo pagdating dito sa mga unit na to, no? Ngayon, kung interesado ka, ano ba dapat gawin? Basahin mo to, pakinggan mo to, intindihin mo to, basahin mo, tignan mo, no? Ngayon, kung yan, bagay na yan, hindi mo mabasa, hindi bagay sa'yo ang isang airsoft. Shoutout sa'yo, Alpol, hindi ko alam, no? Basta Alpol, Sortosob, no? Walang bulong-bulong dito, hindi to ukay-ukay, hindi sapatos, hindi pabango, hindi pagkain, hindi bestida, hindi short, hindi t-shirt, okay? Kailangan dito, kung interesado ka, mag-PM ka, mag-message ka, okay? Walang balat sibuyas dito sa ating vlog. Kung balat sibuyas ka, lumayas ka, umalis ka. Hindi ka namin kailangan dito. Ang kailangan namin dito is yung marunong umintindi. Baka kasi, pag ipinilit natin na magka-airsoft ka, samantalang hindi ka marunong umintindi ng simpleng bagay, mapapahamak ka lang. Mas okay na, no, huwag ka nang mag-airsoft kesa mapahamak ka. Masakit para sa amin yun, no? Ngayon, kung hindi ka marunong umintindi ng nababasa mo, ng nakikita mo, please, leave the page. Wala tayong dapat pagtalunan. Okay? Yun. Si Sir Khalid Tesho nagtatanong, pwede po ba sa 14 kg Desert Eagle in daily use? Yes, no? Ang Desert Eagle, pwede siya number 1 sa 12 kg at saka sa 14 kg. Regarding sa CO2, hindi ko kayang i-vouch, hindi ko kayang sabihin, hindi ko kayang i-conclude sa ngayon na pwede siya sa CO2 kasi the problem is walang available na magazine for the CO2. Kaya hindi ko masabi kung pwede. No? Pero ang tanong, huwag kayong ganong malilito between 12 and 14. No? Merong mga unit na sadyang malalakas na using 12 kg. Okay? Nagkataon na ang Desert Eagle kaya niya ang 12 kg and 14 kg because of its materials na ginawa, no, na ginamit sa Desert Eagle. Talagang full metal kung sabihin na, no. Kaya ganun siya katigas. Okay? Tapos ano pa ba? Ang dami pa nitong tanong. May mga tanong pa ba dyan na binabato? Ang dami rito sa akin, kaya lang Gian Perry. Ay, si Gian Perry ba na? Ay, Carl Dennis Martinez, si Gian, yung sana tumawag siya sa atin, no? Sino ba? Yung bata, yung nagkalik yung niya, diba?
Sir Bigman, gandang hapon po. Any sample recommended na unit na may balak magsimula sa Airsoft Hobby? Mas maganda, boss, manood ka muna ng ating mga vlog, no? Kasi hindi ako pwede mag-recommend kasi unang-una hindi ka naman nagpapakilala kung anong klase ka ba, kung saan mo gagamitin. Yung maganda sa akin, maaring hindi maganda para sa iyo, di ba? Sa akin, the best ang Desert Eagle. Para sa akin, actually collection ko ang Desert Eagle, no? Okay, the best ang Desert Eagle para sa akin, pero baka hindi the best siya sa iyo, no? Kasi napakalakas niya, di ba? Hindi ko mo malakas, maganda na. Okay? Kailangan yung malakas kasi kaya mong kontrolin, no? Walang iniwan to, no? Hindi porket marunong ka mag-drive, kaya mo nang i-drive yung Ferrari. Hindi porket marunong ka mag-drive, kaya mo nang i-drive ang 10-wheeler truck. Hindi porket marunong ka mag-drive, kaya mo nang i-drive ang fire truck. Hindi porket marunong ka mag-drive, kaya mo nang i-drive ang Philippine Airline. Okay? Yan ang sinasabi ko. Bawat isa sa atin, merong airsoft na nababagay. Kaya yung sasabihin mo, bro, ano yung maganda? Yung maganda sa kanya, pwedeng hindi maganda sa'yo. Kaya ang gagawin mo, huwag ka kagad bibili ng airsoft. Manood ka ng vlog para matutunan mo kung ano yung unit na bagay para sa'yo. Okay. Okay, sir, last question. Sige, go. Ano yung last question mo? Kaya ba ng Desert Eagle daga ibon gamit ang 23 BBS? Ang Desert Eagle, hindi ako nagkakamali, nasa 400 FPS. Okay? Kailangan mo lang ng 180 FPS or of force para yung daga, manok, ibon, mahilo, malaglag. 180 FPS lang. Kaya mong sagutin yan sa sinabi kong lakas ng Desert Eagle. Okay guys, no? Dire-diretso na tayo na natin i-live na natin to, no? Kung may pahabol kayo na question, bigay nyo lang, sasagutin natin to. Sir, yung airsoft ko, Glock 19 ayaw mag-slide, tapos sira outer barrel ko. Felix Mait. Oh, Sir Felix, wag mo sa aming isisi, no, yung pagkasira ng unit mo. Hindi mo naman sa aming binili yan. Number 1 na gagawin mo, kontakin mo yung binilan mo. Kung kakausapin ka, good. Kung ibablock ka, bad. No? Kung isisin mode ka, bad. No? Kasi ganyan yung karaniwan. No? Sa amin nag-inquire, sa iba bumili. Nung nasira, Big Man, tulungan mo ko, Big Man, Big Man, Big Man. Oh. Diba? Kausapin mo muna yung binilan mo. Tignan natin kung anong maitutulong niya sa'yo ngayon. Kung hindi, balikan mo kami. Pero, number 1, kausapin mo yung binilan mo. Okay? Yan. Ayan yung price to pay. Yan mga tinatawag na price to pay dahil sa hindi kayo nagtiwala sa amin, no? Yung nagtitiwala sa amin, chill lang. Chill lang. Ang sasaya nila, di ba? Kung magka-problema. Kung magka-problema, ginagawa. Kanina, meron pumunta rito. Niresolve natin yung problema niya sa slide stopper. Shout out, Sir, Gerson. Sir Gerson, no? Hindi nag-open slide yung John Wick niya. Ginawa natin. Wala pa yata 5 minutes. Tapos, libre. Okay, no? Pero merong isang shop. Sabi nung isang shop, lifetime service warranty kami. Okay. Nung nasira yung rifle mo or yung pistol mo, dinala mo, wala kaming parts. Di ba? Asan na yung lifetime service warranty nila? Wala kaming pyesa. Sasabihin nila, sasabihin nila, ipaship mo sa amin. Ugok. Sa tingin mo ba yung ordinaryong tao kaya ipaship yung airsoft sa'yo? Alam mo naman na bawal ang shipping pagdating sa airsoft. Di ba? Yan lang ang sinasabi ko. Kung bakit napahamak kayo ngayon, kung bakit hindi kayo masaya ngayon sa paglalaro nyo ng airsoft, dahil hindi kayo nagtiwala sa amin. Nagtiwala kayo doon! Ngayon, problemado kayo! Ano yan? Sir Lord Kaiser, sir, mag-PM po kayo. Pakibasa po ito. Pakibasa po ito.
Kasi po kapag hindi niyo po ito binasa, mabablock po kayo. Okay. Sir Marjan Sila, yes po, nag-online naman po. Mag-PM po kayo. Sir GB Tupas, ganun din po, pakibasa po to para hindi po kayo mablock. 6 utana. Shoutout Sir Marjan Sila. Ayun, okay no? Okay, ngayon, start na natin to. Dire-diretso na tayo. Unahin muna natin yung Diyos. Unahin muna natin yung Lord of all pistol. Ulitin ko, hindi to pambata, hindi to laruan ng mga taong bonjing, hindi to laruan ng taong hindi nakakaintindi. Okay? Kaakibat ng paghawak mo ng airsoft na ito, the Lord of all pistol ay isang matinding responsibilidad na kailangan mong panghawakan, kailangan mong pangatawanan. Okay? This is the Lord of all pistol, wag mong bibiruin, kakaiba to sa mga ordinaryong pistol. Ngayon, makikita nyo kung gaano at paano kalakas itong unit na ito. Okay? Start natin! This is the... Nasaan yung magazine niya pala? Okay, no? Ayan. As I was saying, the Lord of all pistol, Desert Eagle Block Series, no? Ngayon, ano ba yung number 1 na ginagawa natin pagdating sa mga pistol? Number 1, bago natin gamitin, nilalagyan natin siya ng silicone oil. Okay. Number 1 sa magazine niya. Okay. This is the magazine of the Desert Eagle. Nakikita nyo, ang laki-laki, ang lapad-lapad, no? Maximum of 30 rounds ang isang puno ng magazine. Okay? Ano yung gagawin? Lalagyan natin ng silicone oil sa output valve sa taas. Spray. Okay. After that, sa inlet valve pa rin. Okay. Ngayon, lalagyan natin siya ng gas. Ang lalagay natin na gas is 14 kg. Okay, spray tayo. Shoutout. Sige, shoutout ko muna. Shoutout Sir Clodoaldo Marasigan, kay Sir 7. Orlando Dima Felix, kay Sir Linor Zam. Yun. May nagtatanong, kailangan daw ba ng license? Kailangan ba ng license niyan? Hindi po kailangan. Kasi toys and gadgets po ang kategory ng airsoft. Ngayon, huliin ka ba pag nilabas mo? Yes, huliin ka pag inilabas mo to in public. Naglalaro ka sa garahe mo, huliin ka ba? No. Naglalakad ka sa munisipyo, sa kanto, sa simbahan, dala-dala mo, giyayabang ka, huliin ka ba? Yes, definitely yes. Sinukbit mo, huliin ka ba? Yes, huliin ka. Kasi bakit? Sabi mo, big man, toys and gadgets yan. Yes, toys and gadgets, pero ano? Replica 100%, 1:1 replica ng tunay. Malay ba ng pulis na airsoft lang yan, di ba? Subject for investigation ka, subject for scrutiny, tatanungin ka, search ka, dahil bakit ka may dalang airsoft. Ang tanong, tama bang magdala ka ng airsoft, naglalakad ka lang sa kanto nyo? Hindi, di ba? Bakit ka magdadala? May utak ka ba? Wala. Pag dinala mo to, naglakad ka, wala kang isip. Bakit? Bakit ka magdadala ng airsoft sa mall? Diba? Unless meron kang criminal mindset. Meron kang masamang binabalak. Meron kang masamang balak gawin. Diba? Ang airsoft ginawa para ano? Para hindi ipang hold up, ipang takot sa kapwa. Ang airsoft ginawa para magkaroon ka ng ano? Sports, hobby, libangan, okay? Ngayon, pag ang airsoft ginagamit mo na sa kabulastugan, sa kagaguhan, katarantaduhan, ibang klaseng tao ka na, kalaban mo na kami, okay? Hindi lang mga pulis ang kalaban mo, pati kaming mga dealer, okay? Kasi ayaw namin na na mapapahamak ang bawat isa sa paggamit ng airsoft, okay? Kaya kung ikaw, how much ka ng how much, hindi ka nakakaintindi dito sa simpleng message na to, hindi para sa iyo ang airsoft. Ang iPad binili 37,000 para maipresent sa inyo na dapat mag-PM kayo. Yung 37,000 sayang dahil hindi ka marunong umintindi.
No? Kung hindi ka marunong umintindi, leave our page. Hindi para sa iyo ang airsoft. No? Yan. Sabi ni Sir Clodoaldo, common sense lang po. Oo, yun naman talaga eh. Kaya lang yung iba, puro sense, walang common. Walang common. Ano ba yung common? Brain. Yun yun, brain. Di ba may mga nakikita ka common school? Brain yun. Yan. Oh, yung iba, puro sense. Sense of kagaguhan, sense of bonding, sense of pabebe. Dito kasi, di ba? Sabi ko nga sa inyo, sa Big Man, hindi tayo mambobola. Sa Big Man, hindi kita susuyuin para bumili ng airsoft. Di ba? Kung hindi ka capable of handling airsoft, huwag ka na mag-airsoft. Mapapahamak ka lang, kaibigan. Promise ko sa iyo yan, no? Kaya, hindi dito sa Big Man, kung hindi ka fit magka-airsoft, hindi ka bebentahan. Hindi kami tulad nung iba. Lifetime service warranty, bili ka na. Hindi kami ganon, no? Hindi ka namin bobolahin. Sasabihin namin sa iyo yung totoo. Bro, huwag ka mag-airsoft kasi mapapahama ka lang. O kaya, bro, ito yung airsoft na bagay sa'yo. Bro, pangit sa'yo yan. Ito ang kunin mo. Yun. Idadalhin ka namin dun sa tamang unit na para sa'yo. Okay? Ngayon, meron na tayong meron tayong silicone oil. Silicone oil, no, dun sa unit. Ngayon, maglalagay na tayo ng bala. Sa mga bago, malamang hindi nyo alam, no, na kakaiba ang reloader na ginagamit pagdating kay Desert Eagle, no. Ito may stick type na reloader. Okay, dyan nyo ipapump yung bala. Okay, oops, may nalaglag. Okay, dyan nyo ipapump yung bala. Tapos, ayan, lagay lang natin yung mga bala, ha. Magkokrono tayo using 0.20 grams of BBs. Okay? Yan, ngayon, pag nalagay nyo na yung bala, merong indicator yan kung ilan yan. 5, 10, 15. Ibig sabihin, 15 BBs na ang laman yan. Pwedeng dalawang ganito para sa isang full rounds of magazine, no? So, this is the magazine. Okay, ayan, ha, para makita nyo. Isasakto nyo to ron, tapos ipe-press nyo to, pababa. Yun. Okay? Yung 15 BBs, na ipasok na natin. Ngayon, hindi ko pala nisprayan yung unit. Sa unit number 1, kasa, ilock nyo to. Ayan. Tignan nyo kung gaano kalaki. Kung gaano ka-animal, di ba? Ngayon, kung makikita nyo, naka-fixed barrel pala ang Desert Eagle. Kasi may compensator eh. Di ba? Actually, ngayon ko lang rin nalaman na ang Desert Eagle, naka-fixed barrel na pala. Although collector talaga ako nito, ha. Siguro sa mother time, ipapakita ko sa inyo yung manggigil yung mga magnanakaw. Nakawin na naman yung collection ko. Okay, no? Yan, naka-fixed barrel ng Desert Eagle. Lagay tayo sa nozzle, no? Sa nozzle. Okay. Then, after that, release. Then, rest. Yun. Okay. Pasok! Kasa. Grabe, ang laki. Ready to fire, no? Okay, chrono test tayo, no? Malaman nyo. Bakit nag-green? Baka nako. Okay? Yan. Malalaman nyo kung ilan ang chrono ng ating Desert Eagle. Okay, baka hindi nila nakikita. On mo nga yan. On mo lang. Okay, ngayon, chrono test tayo ng Desert Eagle natin. First fire. Lakas. 450. 450 FPS. Mahina-hina pa yan. Okay, second fire. 478. 478 FPS. Third fire. Aray. 468. 468. Okay. Guys, yung mga rifle, 400 to 420 FPS lang. Okay, no? Pero may talented nito na nagpa 500, no? Okay. 400 to 420 FPS lang, pero ito nakita niyo naman kung gaano kalakas. Okay? Kaya ngayon, ilagay mo na yung stand on fire machine. Pakita mo ganun sa iyo. Yan. Yan. Ilagay mo dyan stand sa ulo ni Lucas. Yan. Ayan.
Okay. Fire mo. Pakita mo muna sa kanila kung gaano in closer look yung Desert Eagle kabila ano. Okay, yan yung Desert Eagle. Alisin mo muna yung kamay mo. Yan, okay. Then baliktarin mo. Yan yung Desert Eagle. Kita nyo? Ngayon, ipa-firing na ni Shane. Tignan nyo kung gaano katindi, kung gaano kalakas yan. Okay, firing! Grabe. Ang hirap ituto. Nakikita nyo lang, yumayanig yung kamay ni Shane, no? Ayan, okay. Open bolt. Paputukin daw natin si Lucas. Nagre-request. Halika dito, Lucas. Yung buhok mo. Magpagupit ka. Pakita sa camera. Okay na, ayan. Puputok din si Lucas. Pasok. Release. Ready to fire. Okay, pakita mo sa camera, ha? Sige, firing. Okay, yan. Tingnan si Lucas. Yun, nakakita nyo? Yan. Ganyan kalakas yung Desert Eagle, no? Just imagine, 470 FPS, niyayanig yung katawan mo, ganyan kalakas ang Diyos, the Lord of all pistol, the Desert Eagle. Release the magazine, then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger para lang makita nyo kung ano itsura niya. Compare natin sa Glock. Lapit mo, ikaw. Okay, no? Nagmukhang tinga yung Glock. Nagmukhang palito yung Glock, no? Kumpara mo kay Desert Eagle na yan, ayan. Yan yung bunganga nila, oh. Okay, then side view. Yan, oh, yan. Kita mo? Yan. Yan ang pagkakaiba nila, di ba? Yan, ang layo. Oh, yan, oh. Okay, yan, ha. Yan ang Desert Eagle, the Lord of all pistol, unit ni Sir Marlon Gamboa of Kidapawan City. Okay, mga ka-airsoft, 50 piraso lang po ito, no? Tulad nga ni John Wick, sinasabi ko sa inyo, limited lang rin ang meron tayo. Ito, 50 piraso lang, bahala na po kayo. Hindi po to budget meal, ha? Hindi po to mumurahin, hindi to 7K, 8K, 9K, 10K, 11K, 12K, 13K, hindi po ganun ang presyo nito. High-end po ito, hindi pwede sa bonjing, hindi pwede sa taong pasaway, hindi pwede sa taong hindi makaintindi. Hindi mo na pwedeng biruin ang lakas, ang ganda, ang tikas ng Desert Eagle. Okay? The Lord of all pistol. Okay? Pwedeng pasingawin pag hindi gagamitin na matagal. Okay? Unit! Going to Kidapawan, Sir Marlon. Ito na po yung unit nyo for packing natin shipping. Okay. Okay, next unit natin is the Glock 18. Going to Senya Monet Abao of Cagayan de Oro City. Okay, this is the Glock 17. No? Ang pagkakaiba naman ng Glock 17, ang Glock 17 is powered by a 9mm bullet. No? Isa sa ano sabi? Ulit na lang eh. Okay na. Yun. Nandito yung admin natin, si Shane. Block yung mga pasaway, no? Okay, no? Pala ng uso ng Pit Viper. Oo, Sir Alan Villaris. Hawig, no? Hawig, tama. Ang galing, no? Ang galing mong observe, no? Tama siya. Same halos ng bunganga ng Pit Viper. Yung Pit Viper, palubohin mo lang. Para niya siya Desert Eagle, no? Ang ganda nga, no? Okay, this is the Glock 17. What good and special about this? Walang ganong burloloy pero syempre tan color siya. Wala siyang ganong abubot. The best na the best, no? Okay? Simple lang talaga. Okay, spray tayo ng silicone oil dito sa output valve. Okay,
Ayan, hayaan natin pumasok. May two-tone daw ba ang Desert Eagle? Meron. May iba-ibang kulay. Pinakamura yung black. Habang nag-iiba ang kulay, nag-iiba ang presyo. Kung Diyos to, Diyos din ang presyo nito. No? Okay, then spray tayo rito. Yan, para sa inlet. Baka expect nila budget. Walang budget meal na Desert Eagle, ha? Walang iniwan. Bibili ka ng eroplano, huwag kang mag-expect na presyong Wigo. Di ba? Bibili ka ng tangke, huwag kang mag-expect na presyong mountain bike lang. Okay, di ba? Bibili ka ng, let's say, ano ba to? Monster truck, huwag kang mag-expect na kakasya yung pambili mo ng kotse. Di ba? Iba, kasi syempre nga, high-end to, no? Pag ito mura, hindi siya ganun ka high-end, no? Kumbaga, hindi ka sikat pagdala mo. Dahil mura lang eh. Pero, dahil nga malaki siya, dahil siya yung pinakamalakas, pag nagkaroon ka nito, kung siya yung Diyos, Diyos ka na rin. Ganun katindi ang Desert Eagle. Okay, gas tayo, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Sir John Raven, anong baka naman po? Wala pong baka naman dito. Kalabaw naman. walang baka naman, no? Hindi kami namimigay ng airsoft, no? Lalo na sa taong hindi kilala. Kasi, bakit di kami namimigay? Kasi hindi ka naman namin nga kilala. Baka bandang uli, mapahamak ka pa, no? Kung nag-aantay kayo ng pamigay, hindi po dito yung page na yun. Baka doon sa kabilang page po yun, no? Gaya, nag-ano sila nangangako sila na mamimigay sila para dumami yung follower nila, di ba? Yun, para dumami yung follower nila na mga nag-aabang lang ng pamigay, no? Dito po, hindi po namimigay ng airsoft dito. Paki-unfollow po yung page. Wala po tayong dapat pagtalunan, no? Ang mga follower namin dito, yung mga taong gustong matuto at seryoso sa paglalaro ng airsoft, no? Pero yung mga taong naglalakad, napadaan, uy, airsoft, uy, follow ko to. Tapos biglang manghihingi, hindi kayo para rito, no? Hindi namin ine-entertain dito yung mga taong napadaan lang, okay? No hard feelings, wala po samaan na loob. Si Big Man, totoo lang po, hindi marunong mambola, no? Yan lang, no? Kung bago ka, siguro nahihiwagaan ka. Bakit ganon ang pagla-live? Kasi doon sa kabilang page, sa iba sinusuyo, binobola ka. Uy, hello, hello, uy, sige, follow ka lang. Dito hindi, no? Dito bawal yon. Kung hindi ka fit, capable magka-airsoft, leave our page. Wala tayong dapat pagtalunan. Okay? This is the Glock 17, unit of Senya Monet Abao of Cagayan de Oro. Test fire na po. Asa, ready to fire. Finger out. Firing. Okay. Open bolt, indication po na wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Magazine, matagal na hindi gagamitin, pasingawin ang hangin. May nagtatanong. Sir Senya, Madam Senya, ito na po yung unit mo for shipping. Si Sir John Ree, sabi niya, Sir, alin ang malakas sa Desert Eagle at Shadow 2? Syempre, Desert Eagle. Desert Eagle, compare sa Shadow 2, no? Pero, huwag kang malito. Ang gawin mo, bumili ka. No? Kasi, mahirap naman, nangangarap ka ng kung ano ba dapat, wala ka pa nga nasusubukan. Mas maganda, masubukan mo, yung lakas ni Shadow 2, kung kaya mo pa, afford mo pa, bili mo yung Desert Eagle para ma-compare mo. Magkaiba, ganito yan, no? Magkaiba, yung unit na kotse sa van, di ba? Yung van, kaya niyang magkarga ng isang buong pamilya. Yun ang advantage niya. Yung kotse, limitado lang yung makakarga niya. Okay? Pero, kung nagdadrive ka, papasok ka sa opisina, mag-isa ka lang, alangan namang magdadala ka ng van, nag-iisa ka lang, magdala ka lang ng kotse.
Ganun yan. Diba? Bawat unit kasi may purpose, may paggagamitan, may characteristic, may features na pros and cons. Ngayon, hindi ko mo, ganito, maglalaro ka sa game site. Ipanglalaro mo ba si Desert Eagle? Hindi ako papayag kung ako yung kalaban mo. Bakit? Sobrang lakas ng Desert Eagle. Okay? Ang ibabaril ko sa iyo, Glock. Ibabaril mo sa akin, Desert Eagle. Hindi ako papayag, ipoprotesta kita. Yun yun. Ngayon, magpa-firing ka, magta-target shooting ka. Ano gagamitin mo? Gagamit ka ba ng Glock? Huwag kang gagamit ng Glock. Kasi bakit? Mahina lang ang Glock. Ang Glock ginawa pang laro, pang gaming. Ngayon, masarap gumamit ng Desert Eagle. Bubutasin mo yung lata, di ba? Bubutasin mo yung salamin, babasagin mo. Sisiw na sisiw kay Desert Eagle yun. Bagay na hindi kayang gawin ni Glock. Okay, no? Okay, and for the main event, no? Demo test fire of the HK416 Giselle. Ang ganda, di ba? Okay, this unit is para kay Sir Nestor Santos of another Cagayan de Oro. Yan. Napakaganda nitong unit na to. Bakit? Solid pumutok ang HK, ang rifle na ito. Okay? Kung makikita nyo, rose gold ang color niya, no? Hindi ko siya mako-consider as tan, eh. Sa malapitan, makikita nyo siya rose gold, no? This is the HK416 Giselle, no? Yan, ito yung i-demo test for natin. Unit ni Sir Nestor, okay? Medyo hindi ko na papatagalan, no? Saan nilalagay yung battery? Nandito sa bat, okay? Ano ba yan? Di battery, di gas. AEG po ito, powered by a battery, okay? Ngayon, what good and special about this unit? Ano to? Quick change spring. Gusto mong palakasin, gusto mong pahinain, madali lang, ikaw lang ang magpapalit, hindi mo na kailangan ng gunsmith, okay? Ngayon, to unit na to, mabigat, sobrang bigat talaga, no? Solid kasi ang materials niyan, full metal, no? Ganyan yan. And what's special about this, tingnan nyo yung sight niya, yung rear sight. Ayan, foldable. Napo-fold siya pati yung front sight. Yan, okay, ganda, di ba? Okay, let's begin. Kailangan natin alisin to para mailagay natin yung battery. To adjust, depende sa haba ng galamay mo, ng reach mo, di ba? To adjust, okay, sagat mo, pero pwedeng compact size, di ba? Okay, makikita nyo, medyo hindi siya ganun kadaling i-maneuver. Para sa akin, kasi mabigat nga siya, talagang solid siya, oh. Yan, di ba? Pero, hindi parang ganun kabigat kasi, ano siya, hindi naman siya ganun kahaba. Although, kaya-kaya to. Oo, hindi naman. Moderate pa rin, kayang-kaya pa rin, no? Okay, alisin na natin to. To remove this, kasi dito natin ilalagay yung battery, hatakin natin. Yun, okay, no? Ayan, ngayon, ito na yung unit. Jump muna tayo sa battery. Ang battery is a LiPo upgraded type of battery. Ayaw nito nang na-drain, ayaw din niya na na-overcharge, no? Ang gawin mo lang rito, charge mo lang ng 2 hours. Mapuno man siya or hindi, bunot muna, i-resume mo. May light indicator naman, okay? A battery lifespan 2 years. After 2 years, mabilis na siyang maglobat. Yan, okay, no? One full charge is equivalent to 10 magazine. Each magazine is 300 rounds. Ganun kadami, kaya for sure, mag-e-enjoy ka na nun, okay? Yan, dito nilalagay sa bat tube yung battery. Pasok mo lang, then i-plug mo ito. Mga ka-airsoft, ingat kayo sa pagpa-plug ng battery. May nasiraan tayong ka-airsoft, eh. Kaya ngayon, then single fire, rapid fire. Ayun. Meron tong fire dito selector, dito. Ayan. May single fire, may safe, may rapid fire. Okay? Ayan. Ito yung magazine natin. Lagyan natin ng bala. Saan ba nilalagyan ng bala? Sa ibabaw. Slide mo lang para mag-open, then buhos ang bala. Ito, buhos natin to. Shane, ang tagal lang itong magazine natin na to, no? HK416. Ilang beses na nilaglag to, ito. Okay, then,
yung ibinuhos natin na bala, kailangan natin kamutin para pumanik. Yan, ayan, makikita nyo dyan, nakaumang na dyan, no? Para pumanik, then, syempre, anong gagawin? Pasok sa unit, make sure you heard the clicking sound, make sure na hindi siya malalaglag, okay? Always, lagi, dapat nakasafe, then, pag magpa-fire ka na, saka mo lang ipapasok yung kamay mo sa trigger, okay? Firing, single fire. Solid talaga ang AHK, no? Rapid fire. Grabe, sarap. Yung bawat lagitik, yung bawat putok niya, no? Pakita nga natin. Yan, okay na. Giliran natin. Ha? Yan. Giliran natin. Grabe, sarap. Grabe. Talagang animal tong HBK na to. Okay, walakin natin yung big man sa taas. Oh, tanyo? Talagang kayang humiwa, no? Kayang magwarak ng kahit ano pa mga ano nyo, dali yan. Magpapar ka pa ba? Oh, magpapar pa ako. Ay, zoom ko pa. Buhusan ko lang ng konting bala pa. Yung iba hindi pa naka-get over sa Desert Eagle, may tinatanong. Desert pa rin, no? Okay, ano tayo? Harap mo rito. Chrono ko para makita nila. Wait lang. Yung remote pa. Itong unit na to is mga ka-airsoft pa, naka stage 1 upgrade na to. Kaya palit spring na to, kaya mas malakas na siya dun sa stock, no? Kaya hindi ko lang alam kung gaano kalakas. I-start natin, fire natin. Chrono test ulit. Okay, firing, single fire. 521. 521, grabe. Palit spring na to mga ka-airsoft pa, kaya ganun na siya kalakas, no? 521 FPS, okay? 519. 519, no? Ano pa nga hanapin nyo, di ba? Kaya talagang napakatikas naman talaga ng unit. Sulit na sulit yung bibili. Sulit na sulit si Sir Nestor Santos of Cagayan de Oro City. Napakasarap. The HK416 Stage 1 upgrade, palit spring na. Kung di ako nagkakamali, 5. Hindi to Stage 1. Stage 3. 3. Oh, 540 eh. 500 FPS natin ng Stage 2 eh, di ba? Oh. Kaya, yun, kung di ako nagkakamali, spring ito is 155 to 160 na, no? Kaya talagang malakas na. Pwede mo pang iangat to hanggang 650 FPS, kakayanin pa rin ito, no? Kaya lang, syempre, ingat pa rin sa pag-upgrade kasi hindi lahat ng nag-upgrade alam yung ginagawa nila, no? Kailan marami ka rin kasing kailangan consider na parts na kailangan palitan pag ina-upgrade, pag nagpapalakas. Okay? Firing ulit. Okay. After that, after mo mag-fire, always, release the magazine. After you release the magazine, you need to clear the chamber. After you clear the chamber, make sure to rest the spring. Paano? Lagay sa rapid, press 1 second, 4 shots, then single, then safe. Yan, no? Kasi, nakita nyo naman ang taas ng FPS niya, no? Hindi magiging ganun yan forever kung hindi nyo laging ire-rest. Kaya kailangan, importante, na pinag-aaralan nyo yung tamang way ng pagre-rest ng spring. Okay? Woo! Yun lang muna for now. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng isang libangan. Yun ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you.